Ang buhay sa mundong ito ay tuloy-tuloy na kawalan at pagiging talunan maliban sa kung mayroon ka nitong apat na mahalagang pamantayan sa buhay. Talakayin natin ng husto ang apat na mahalagang pamantayan na ito ng buhay upang maiwasan natin ang pinakamapanganib na bitag ng kalugian o kawalan ng lahat sa buhay. Makinig kang mabuti, mahal naming taga-subaybay. Ilalahad namin sa iyo sa araw na ito ang isang napakamahalagang episode ng YouTube channel natin na ang Islamic Information Services. Ang pinakamakapangyarihang Allah ay sumumpa sa panahon patungkol sa pinakaimportanteng realidad para sa atin na sangkatauhan na pag-isipan at pagnilay-nilayan nating mabuti. Ito ay hinggil sa realidad ng kawalan ng lahat ng mayroon tayo sa paglipas ng panahon. Ang berso mula sa banal na Quran ay malinaw na nagsasabi ng pagganito, wal asr, sumpa man sa panahon. Ang Panginoong Allah ay sumusumpa sa panahon. Sumpa man sa panahon, anya, or sa Arabic ay wal asr. Ito ay napakalinaw na salitaan ng pagpanumpa ng pinakamahabaging Allah. Innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay talunan. Sa gusto man natin o sa ayaw, ang buhay ay isang proseso ng tuloy-tuloy na pagkakapuksa. Isang tuloy-tuloy na pagbabawas at pag-uubos sa paglipas ng panahon. Sa bawat araw na lumipas ay isang pagbabawas ng araw sa ating mga nakaimbak na natitira pang mga araw sa ating buhay. Sa bawat paghinga ay isang pagbabawas ng hininga mula sa kabuuang bilang ng ating mga hininga. Pagkatapos, isang araw ay siya na pala ang pinakahuli mong araw sa mundong ito at ang pinakahuli mo ng hininga. Kasunod ay wala ka na. Tapos ka na. Ang buhay ay tuloy-tuloy na kahirapan na mapanatili ang isang bagay na mahalaga. Hindi mo magagawa na panatilihin ang kalusugan forever. Kahit na gaano ka man kaingat na panatilihin ang kalusugan mo, kasama pa ang suporta ng lahat ng advanced medical researches, mayroon at mayroon talaga sa mga sangkap ng katawan mo ang bibigay sa bandang dulo ng buhay. Ang kakayanan ng ating pantaong katawan ay tuloy-tuloy sa di masubali ang panghihina sa paglipas ng panahon. Ang buhay ay tuloy-tuloy na kawalan. Tuloy-tuloy na pagkalugi. Yan ang katotohanan. Nawawala ang mga mahal natin sa buhay. Masakit. Pero katotohanan. Alinman sa mawawala o papanaw ang maganda mong misis, o ang mabait mong mister, ang yayao, o di kaya ang pinakamamahal mong anak ang papanaw, o ang mga magulang mo mismo. Talagang masakit yan, pero totoong nagaganap sa pagdaan ng panahon. Talagang ang buhay ay tuloy-tuloy sa di maiwasang kawalan, di maiwasang pagbabawas, pagkapuksa. Likas ng talaga na tayong sangkatauhan ay patungo sa kawalan at pagkalugi. Hindi natin kayang salungatin ito. Lahat tayo ay likas ng nakadisenyo na mawalan at talunan at lugi sa paglipas ng panahon, maliban na lamang kung taglay mo, kapatid, ang apat na pinakamahalagang pamantayan sa buhay.
Itong apat na ito ang kailangan mo, mahal naming tagapakinig, at makinig kang mabuti. At iisa-isahin namin sa iyo ang mga sumusunod. Number 1, ang numero 1 na pamantayan na kailangan mo ay ang pagiging mananampalataya. Illa alladhina amanu, maliban sa mga yaong nananampalataya. Nakita mo? Sinabi ng Allah, sumpa man sa panahon, sabi niya, lahat ay lugi, lahat ay talunan. Maliban sa mga yaong nananampalataya. Ito ang magandang balita. Lahat tayong sangkatauhan ay talunan at lugi at kawalan. Maliban sa mga nananampalataya, opo, ang mga mananampalataya sa kaisahan ng Allah. Walang anumang kaligtasan ng kaluluwa kung wala ang iman o pananampalataya sa kaisahan ng Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay mananampalataya. Authentic po na hadith ang ating mga sources, Sahih Muslim at saka Hadith Ahmad. Hindi kayo makakapasok sa paraiso, na ibig sabihin na hindi kayo makakaligtas sa impyernong apoy maliban na kayo ay sumampalataya sa kaisahan ng Allah. Ang banal na Quran ay tinuturo sa atin na sadyang tungkulin sa Allah na iligtas ang mga nananampalataya. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Chapter 10, verse 103. Pagkaraan, aming iniligtas ang aming mga sugo at yaong mga nananampalataya. Ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. Nakita mo na kapatid, kung gaano dakilang kahalaga ang sampalataya? Ang Panginoong Allah mismo ay ginawa niya na kanyang tungkulin mismo na iligtas ang mga nananampalataya. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Ganyan ang tungkulin na nakaatang sa amin na aming iligtas ang mga nananampalataya. Kasama sa pananampalataya ang tiyak na lubusang pagtanggap sa puso ang kaisahan ng Allah at ang pagiging sugo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang negatiting na pagdududa, walang kawalan ng tiwala sa Allah at sa banal na salita ng Allah, at walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang walang hangganang habag, kundi lubusang pagtanggap sa ating araw-araw na pamumuhay sa kaniyang mga mandato at mga kautusan. Yan ang kahulugan ng pananampalataya. Katiyakan sa puso sa kung ano ang binibigkas ng dila. Kapag binigkas mo ang syahada o ang pagsasaksi sa pananampalataya na walang duda sa iyong puso na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, na si Muhammad ay sugo ng Allah, ito ang iman at ito ang pananampalataya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Chapter 49, verse 15, Quranul Karim. Katotohanan, ang mga nananampalataya ay yaon lamang nananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo at pagkaraan ay hindi nag-alinlangan. Opo, isang matatag na pananampalataya nang walang anumang bahid ng pagdududa, ang syahada na ito ay talagang susi ng paraiso. Sino man ang bumigkas ng syahada ng walang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay papasok sa paraiso.
at lalong-lalo na ang pananampalataya ng iyong puso sa panahon ng pinakakritikal na mga sandali, na ang mga sandali ng kamatayan, ang mga sandali kapag ikaw na ay naghihingalo, ang mga sandali kapag ang iyong katawan at kaluluwa ay maghihiwalay na. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah ay pumasok sa paraiso. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah ay pumasok sa paraiso. Mula po sa pinaka-authentic na hadith, Sahih Muslim, hadith number 26. Ang buong sangkatauhan po ay lugi, talunan, at kawalan, maliban sa sinuman na kanyang taglay, ang numero 2 na pamantayan. Ano ang numero 2 na pamantayan? Ang mga gumagawa ng kabutihan, ang mga yaong nagpupunyagi upang makagawa ng mga gawaing kabanalan. Wa amilus salihat, at gumagawa ng mabubuting gawain. Ang sampalataya, ang pananampalataya ay hindi sapat. Habang nananampalataya ka ay pagsumikapan mo na makagawa ng mga mabubuting gawain. Ano ba ang saysay ng pananampalataya kung wala namang mga praktikal na action sa paggawa ng mga kabutihan sa buhay? Pagkatandaan mo na hindi ang kayamanan mo ni ng mga anak mo ang magdadala sa iyo sa paraiso, kundi ay siya lamang na nananampalataya sa Allah, gumagawa ng mabubuting gawain, at ang Allah ay nalulugod sa kanya. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Chapter 34, verse 37, Quranul Karim. At hindi ang inyong yaman o ang inyong mga anak ang makapaglalapit sa inyo sa amin, kundi ang isang nananampalataya at gumagawa ng mga gawaing kabutihan. Para sa mga yaon ay may dalawang gantimpalang sanhi ng kung ano ang kanilang ginawa, at sila ay mga mananahanan sa matataas na tirahan, meaning paraiso, ng mapayapa at ligtas. Ang pinakamapagpalang Allah ay binanggit dito ang mga matataas na tirahan sa paraiso, na ang mga dakilang antas na ito ay hindi makakamit sa pamamagitan ng kayamanan at mga anak, kundi sa pamamagitan ng iman o sampalataya at mga mabubuting gawa. Kung kaya't, giliw naming tagapakinig, kailangan na magpunyagi tayo sa bawat araw na palaguin natin ang ating mga gawaing kabutihan na aakay sa atin sa kaligtasan ng kaluluwa. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Chapter 16, verse 97, Quranul Karim. Sino man ang gumawa ng mga gawaing kabutihan, maging siya man ay lalaki o babae, at siya ay nananampalataya, katiyakan aming ipagkakaloob sa kanya ang magandang buhay, at katiyakan na sila ay aming gagantimpalaan sa kabilang buhay nang ayon sa anumang pinakamabuti na kanilang lagi ng ginagawa. Subalit, ang tinutukoy ng mga gawaing kabutihan, kapatid, ay, alisto kayo?
Yaon lamang mga gawaing kabutihan na ginawa mo sanhi ng dalisay mong hangad na para sa Allah na ginawa mo ay alang-alang lamang sa ikalulugod ng Panginoong Allah. Tayong lahat na buong sangkatauhan ay talagang lugi, talunan at kawalan maliban sa kung taglay mo ang numero 3 na mahalagang pamantayan. Ano yung numero 3? Ang pag-uutos ng mabuti at ang pagbabawal ng masama, watawasaw bil haqq, at nagpapayuhan sa isa't isa sa katotohanan. Kaya't maliban pa sa paggawa ng kabutihan, ay kailangan din ang magkarirahan tayo sa pag-uutos ng mga kabutihan na ipinag-uutos ng Allah sa buong sangkatauhan na kung tawagin sa Arabic ay al-ma'ruf. At ganoon din naman na mag-unahan tayo sa pagbabawal ng mga kasamaan na ipinagbabawal ng Allah sa sangkatauhan na kung tawagin ay al-munkar. Kailangan ay magsama-sama tayo at magtulungan tayo sa isa't isa upang akayin ng bawat isa sa paggawa ng kabutihan at sa pagbabawal ng kasamaan, umpisa sa ating mga sarili, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad. Kailangan nating gumamit ng seryosong lakas upang tutuhanang akayin natin ang mga naliligaw ng landas pabalik sa matuwid na landas ng Allah. Kailangan natin na ipag-utos pa ulit-ulit ang kung anong kabutihan. Kailangan nating huwag papanghinaan ng loob na pa ulit-ulit na ipagbawal ang kasamaan. Ito ang pinakadakilang alituntunin na sanhi hindi lamang upang masolusyonan ng mga Muslim ang mga suliranin sa buhay araw at gabi, kundi ay upang ang kamusliman ay tanghalin bilang the best nation. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Chapter 3, verse 110, Quranul Karim. Kayo, ibig sabihin ng kayo na mga Muslim na nananampalataya sa kaisahan ng Allah, kayo na mga Muslim na sumusunod sa sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo ang pinakamabuting pamayanan na lumitaw bilang halimbawa para sa sangkatauhan, sapagkat inyong ipinag-uutos ang kabutihan at ipinagbabawal ang kasamaan at kayo ay nananampalataya sa Allah. Chapter 3, verse 110, Quranul Karim. 3 ang pinakamahalagang requirements upang ang sambayanan ay maging the best nation. Una, ang pag-uutos ng kabutihan. Pangalawa, ang pagbabawal ng kasamaan. Pangatlo, ang pananampalataya sa Allah. Ito ang trabaho na dapat ay tungkulin ng bawat Muslim. Imbis na ang mga manggagawa lamang sa Islamic da'wa ang kumikilos sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. At ito ay mahalagang kabahagi ng pagiging tutuhanang Muslim na kailangan natin upang ating matamunawa ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang mundo ng kamusliman ay punong-puno, nahaharap sa ngayon sa maraming mga hamon sa pagsasagawa ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Isa-isahin natin ang mga sumusunod na hamon sa kamusliman. Hamon numero 1. Ang mga non-Islamic influence ay laganap na mula sa iba't ibang factors na gaya ng mga sumusunod. Ang mga paaralan na ating pinag-iigiban ng kaalaman ay hinuhubog ang ating kamalayan sa mga kaisipan, gawain at pamumuhay na labag sa Islam. Ang mga pagawaan na pinagtatrabahuan natin ay puno ng mga elemento ng fitna, tukso at mga kalamidad sa moralidad. Ang pagkikipagkaibigan natin sa mga hindi Muslim
ay sa halip na maakay natin sila sa paggawa ng kabutihan at paglayo sa kasamaan, ay tayo pa ang naaakay nila sa mga gawaing bisyo na labag sa ating sampalataya na hantungan ay pagkaligaw. Ang mga lugar na pinipili natin upang doon manahanan kasama ang pamilya ay walang Islamic environments na huhubog dapat sa kamalayan ng ating mga mahal sa buhay. Ang ating pagkikipagsusyo sa kalakal sa mga hindi mananampalataya ay labisang naaapektuhan ng ating pamumuhay sa Islam. At ang mga institusyon na ating kinalalagyan ay madalas na nagiging hadlang pa sa dapat ay malaya nating pagsasabuhay sa taos-pusong pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Hamon numero 2. Ang mga elemento ng imoralidad ay laganap na kahit saan, nakatulad ng hayagang daan sa pangangalunya ng mga kabataan sa tukso ng relasyong boyfriend-girlfriend. At nagiging wari normal na lang na kaganapan ang zina o pangangalunya na alam naman natin na mortal na kasalanan sa Islam. Lantaran na rin ang pamumuhay na live-in partnerships ng maraming kabataang Muslim. Dumarami na rin ang bilang ng mga anak na bastardo o mga anak sa walang kasal. At ang mapanganib na epekto ng mga porno materials ay lantaran na kahit saan na dulot ay tiyak na kalawang sa murang kamalayan ng kabataang Muslim. Hamon numero 3. Ang mga anti-Islamic, ganun din ang mga anti-Muslim, at kasamang Islamophobia environments ay nagdudulot sa kamusliman ng dagdag na mga pahirap sa pamumuhay ng mapayapa at seguridad. Hamon numero 4. Ang kalunos-lunos na inaabot ng kahirapan sa buhay ng mga maralita ay naghahatid sa bawat pamilyang Muslim ng dagdag pang miserableng pasanin sa buhay sa iba't ibang panig ng mundo. Hamon numero 5. Idagdag mo pa ang kawalan ng interes ng maraming kamusliman na matutunan ang mga mahalagang kaalamang Islam para makapagpamuhay ng tama at matuwid ay tuluyan ng naghahatid sa ligaw na landas ng napakaraming Muslim sa iba't ibang panig ng mundo, pagkaligaw na dulot ng kamangmangan, kaignorantihan sa sariling relihiyon. At hamon numero 6. Ang social media, sa halip na mapakinabangan sa tama, ay hinuhubog ng makabagong teknolohiyang ito ang pagiging madali sa paggawa ng masama at kasalanan at ang pagiging mahirap sa paggawa ng kabutihan at naaapektuhan nito ang kaugalian at pamumuhay at maging ng iman mismo ng kamusliman. Subhanallah! Ito ang kasama sa mga problemang kinakaharap ng kamusliman sa buong mundo na kailangan nating harapin ng seryoso at sistematikong pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama upang mailigtas mismo ang ating mga sarili. Lahat tayo sa mundong ito ay mga talunan, lugi, at mga kawalan, maliban kung taglay mo ang pamantayan numero 4. Ano ang pamantayan numero 4? Ang pag-uutos ng pagsasabar, ang pag-uutos ng pagtitimpi, ang pag-uutos ng pagkamatiisin. Tandaan mo, kapatid, ang buhay ay punong-puno ng pagsubok, mga mahahapding pagsubok na kailangan ng pagtitimpi at pagtitiis. Maging ang pananampalataya, maging ang pagsasagawa ng iman, ay nangangailangan ng matatag na pagtitimpi at pagtitiis. Ang paggawa ng kabutihan ay ganun ding nangangailangan ng pagtitimpi at pagtitiis. Kasama na ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay lalong nangangailangan din ng ibayong pagtitimpi at pagtitiis. Watawasaw bis sabr.
at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagtitiis. Sapagkat kapatid, tunay na ang gabundok na dami ng mga pagdurusa at pinsala at mga kahirapan na makakaharap ng Muslim sa landas ng pananampalataya, ganun din sa daan ng paggawa ng kabutihan, kasama na ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, ay wari ba walang katapusan? Kung kaya't kailangan talaga ang matatag na pagtitimpi at pagtitiis upang magampanan ang lahat ng mga ito, nang sa gayon ay makaiwas sa pagkalugi, pagkatalunan, at kawalan sa mundong ito tungo sa kaligtasan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Ngunit ang magandang balita ay nakasaad sa banal na Quran, nagsasabing ang Allah ay nasa panig ng mga mapagtimpi. Wasbiru, inna Allaha ma'as sabirin. Chapter 8, verse 46, Quranul Karim. At manatili kayong matiisin, katotohanan ang Allah ay nasa panig ng mga matiisin. Ang pagkamapagtimpi ng kamusliman na tumayong matatag sa harap ng anumang mga pagsubok ang kailangan. Ang pagtitimpi o ang pagkamatiisin ay gagantimpalaan ng kabutihan sa mundong ito at higit pa na kabutihan sa kabilang buhay. Na sa pagpapakahusay sa pagtitimpi o sabar, pagpapaibayo sa sabar, na tayong kamusliman sa mundo ay maaaring makamit natin ang tagumpay sa buhay rito sa kasalukuyan at kaligtasan naman ng kaluluwa sa kabilang buhay. Sa bawat araw ay dapat napakagalingan natin ang husto na mapaunlad at mapag-ibayo ang ating pagkamatiisin. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Chapter 3, verse 200, Quranul Karim. O kayong mga nananampalataya, manatili kayong matatag sa mga pagsubok at matiisin. At manatili kayong nakamatiyag sa landas ng Allah upang inyong masugpo ang kasamaan at inyong katakutan ng Allah upang sakali kayo ay magsipagtagumpay. Tayo na kamusliman ay mapagwawagian natin ang anumang uri ng mga pagsubok hanggat taglay natin ang kinakailangang lakas ng sabar, lakas ng pagkamapagtimpi, insyaallah. Ang pagkamatiisin sa labanan, ang pagkamatiisin sa pagpupunyagi, ang pagkamatiisin sa pagkikibaka sa landas ng kabutihan, ang pagkamatiisin na maging the best saan mang larangan, ang pagkamatiisin sa harapin ang mga kalamidad, mga sakuna, mga kabiguan, mga pagkatalo at mga trahedya. At marami pang pagkamapagtimpi upang kaharapin ang lahat ng mga mapaghamong pagsubok sa buhay. Kailangan natin gisingin ang damdamin ng mga tao na mamuhay na kasama ang lakas ng sabar at lalo pang maraming sabar dahil tayo po ay tuloy-tuloy na sinusubukan sa habang buhay. Susubukan ka kapatid ng takot. Susubukan tayo ng gutom at kahirapan. Susubukan tayo ng mawala ng yaman. Susubukan tayo na mawala ng mga mahal sa buhay. Susubukan tayo na mawala ng sariling lupain at tahanan. Susubukan tayo na mawala ng kalayaan, mawala ng kapayapaan, mawala ng seguridad at mawala ng hustisya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Chapter 2, verse 155, Quranul Karim. At katiyakan, kayo ay aming susubukan ng takot, gutom, kawalan ng yaman,
buhay at mga pananim, subalit magbigay ng mga magagandang balita para sa mga matiisin. At bakit? Bakit bibigyan ng magandang balita ang mga kamuslimang mapagtimpi? Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chapter 2 verse 156 Quranul Karim. Yaong kapag dinapuan ng pinsala ay nagsasabing katotohanan kami ay sa Allah nagmula at katotohanan sa Kanya kami ay muling magbabalik. Maging sa anumang kalamidad ang kanyang makasagupa, ang tunay na Muslim ay buong timpi na ipinapasakop ang kanyang kalooban sa kalooban ng Allah at bilang resulta ay nakakamit niya ang mga pagpapala, kapatawaran, habag at patnubay ng Allah. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Chapter 2 verse 157 Quranul Karim. Sila yaong mga nagawaran ng salawat. Ibig sabihin ng nagawaran ng salawat. Nagawaran ng pagpapala at kapatawaran. Sila yaong mga nagawaran ng salawat mula sa kanilang Panginoon at ng kanyang habag, at sila yaong mga matuwid na napatnubayan. Sa isang salita, idinudulot sa atin ng sabar o pagtitimpi ang mga pagpapala at pagpapatawad ng Allah, sampunang habag at patnubay upang magapamuhay tayo ng mabuting buhay. Dapat nating gisingin ang damdamin ng kamusliman na pag-ibayuhin pa ng husto ang ating sabar. Pinalalago ng sabar ang kabutihan. Ang sabar ay umaakay sa sambayanan tungong patnubay. Bilang konklusyon, tayo na sangkatauhan ay tuloy-tuloy na nauubusan na ng oras. Nawawala na ang ating kalusugan. Naiiwanan natin ang ating mga kayamanan sa ating mga tagapagmana. Nawawala ang ating mga mahal sa buhay at sa kaduluduluhan ay namamaalam sa mundong ito ang mismong sarili nating buhay. Lahat tayo na sangkatauhan ay mga talunan. Lahat tayo lugi. Lahat tayo kawalan. Maliban sa mga yaon na nananampalataya, na mga gumagawa ng kabutihan, na mga nag-uutos sa mga tao na gumawa ng kabutihan, na nagpipigil sa mga tao sa paggawa ng kasamaan, at umaakay sa mga tao na maging mapagtimpi at matiisin sa buhay. Ito ang daan sa pandaigdigang kapayapaan, kaligayahang tunay, at kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa kabilang buhay.